So ito yung aking full video sa aking pangalawang beses pag uwi sa aming probinsya sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. So dito ako nag-start sa Lunita Park, dito mismo sa 0 kilometer, yan o, 0 kilometer. Dito ako nag-start, dito ako nag-take off kasi balang araw gusto kong masubukan yung Philippine Loop. Kaya dito ako nag-start para at least meron akong idea kung pag magmula dito kung ilang oras ang tatakbuhin papunta doon sa Matnog Port sa Sorsogon. So ang oras nito alas 5 to ng hapon. At saka itong video na ito nung nung January 26, 2024, hindi ko pa siya na-upload. So ngayon ko pa lang siya ma-upload, gawa ng busy kasi. So itong aking pag-uwi, yung biglaan, gawa ng meron kaming emergency, namatayan kami ng kapatid. So biglaan yung aking pag-uwi. So nandito na ako sa park ng Molino, yung bagong bukas na Molino flyover. Ito sa may SM Molino. So napakaganda ng flyover, bagong bukas, walang traffic, napakabilis lang dumaan dito kasi walang traffic. So yan, bali 2 oras din yung aking tatakbuhin magmula doon kanina sa Lunita Park papunta sa Tagaytay, kasi doon ako nakatira malapit sa Tagaytay. Kaya dadaan muna ako sa bahay at matulog muna ako, at mamaya na ako umalis ng mga hating gabi, alas 12 yung punto ng hating gabi. So bali idugtong ko na lang yung 2 oras mamaya para matansa ko yung haba ng oras, kung ilang oras yung tatakbuhin hanggang doon sa Matnog Port. So bali ito yung pinakauna-unang pagas ko. Ito ko unang nagpagas sa GMA Cavite. Shout out nga pala sa aking kapitbahay, bigla kaming nagpang-abot, nagkita dito sa may gasolinahan. So yan ang unang pagpapultang ko. Ang gas ko dito 416. So ito, dumaan muna ako sa bahay at natulog muna ako. Umalis ako alas 12 impunto ng hating gabi. So yan, bali idugtong ko na lang yung kanina 2 hours mula doon sa Lunita Park papunta dito sa bahay ko, kasi dito ako nakatira malapit sa Tagaytay. So yan, tuloy-tuloy ang takbo ko nito. Dito na ako malapit sa may Quezon Province. So tuloy-tuloy ang takbo, medyo walang traffic kasi madaling araw. So medyo nahataw ng bahagya. So ngayon dito na ako sa arko ng Quezon Province. Ang oras nito ay 1:32 ng madaling araw. So yun, nito sa part ng Bitukang Manok sa may Pagbilao, Quezon. So hindi nakakatakot magbiyahe ng gabi, gawa ng marami din ang nakakasabay, marami din ang umuwi, nagbibiyahe ng gabi. Ayan, madaling araw. Ang oras nito ay mga nasa 2:45 ng madaling araw. So yun, alas 4 na ng madaling araw. So tuloy-tuloy ang takbo. So ngayon dito na ako sa part ng entrada ng Bicol, sa Bicolandia Arc. Dumating ako dito alas 4:44 ng mag-umaga na. So dire-diretso. So ngayon dito na ako sa part na ito ng Tagkawayan, Quezon. Dumating ako dito sa Tagkawayan, Quezon alas 5 ng umaga. Alas 5 na ito ng umaga, pero madilim pa siya. So pangalawang beses ko nagpagas. Ang pagas ko dito ay 400
424. Ito yung pangalawang beses ko magpagas, full tank 424. So bali naka 800 na ako ng gasolina dito na ito sa part ng Tagkawayan, Quezon. So ano pa, malayo pa, mahaba-haba pang tatakbuhin ko. Ayan, pero diretso ulit ang takbo nito. So yan, umaga na, maliwanag na. Bali cut na lang tong video na to kasi sobrang haba. So tuloy-tuloy ang takbo. So dito na ako sa part ng Sipokot. Papunta na ako sa kanan. Yan o, Sipokot to Naga. So dahil tayo ay Pamindanao, kanan. So dire-diretso ang takbo. Ngayon dumating na ako dito sa Kamsur. Yan, yung karatula nakita ko. Dito na ako sa part ng Kamsur, Camarinesor. Dito na sa part ng Bicol. So marami ang nadaanan kong lugar dito sa part ng Bicol na tumigil ako ng matagal gawa ng napakalakas ng ulan. Merong part na malakas ang ulan, ang tagal ko huminto. So ngayon dito na ako sa part ng Sorsogon. Yan, kita mo, nakasuot pa ako ng kaputi. Tumitigil ako kasi grabe, sobrang lakas ng ulan. Hindi ko na tinanggal yung kaputi ko dito kasi pag tinatanggal ko yung kaputi ko, biglang bubuhos ang ulan. Pag magsuot naman ako ng kaputi, biglang mawala, ay hindi ko na lang tinanggal yung aking kaputi. So yan, binaybay ko itong kahabaan ng Sorsogon. At malapit na ako dito sa Matnog. Malapit na ako dumating sa Matnog Port. Yan, napakaganda dito sa part ng Sorsogon. Napakaluwag ng kalsada, napakalawak. So bali 2 times ko na ito dumaan dito. So yan, laging madaanan itong SM dito sa SM Sorsogon. So pagdating dito sa unahan nito ng SM, kakanan. So dati nung umuwi ako noong 2023, dito rin ako dumaan. Umuwi ako nung nakarang taon 2023 at ngayon ulit 2024. Pangalawang beses ko na ito umuwi. So medyo nakabisado ko na dito dumaan, dito sa part ng Sorsogon. So yan, dire-diretso ang takbo, tuloy-tuloy. Yan, pagdating dito sa part na to ay kakanan. Kanan na. Yan, dire-diretso lang. Ang kaputi nakasuot pa rin, hindi ko na hinubad kasi pag hinubad ko yung kaputi, bigla na naman bubuhos ang ulan. So ngayon, ito na yung pinaka pangatlong beses ko magpagas dito na sa part ng Sorsogon. Ito na yung pangatlong beses ko magpagas dito sa Sorsogon. So ang gas ko dito, yan, kita sa review ng camera, tumatakbo yung numero 399 piso na lang para 400. So bali ito na yung pinaka pangatlong beses ko magpagas. 399, 400 yan kasi piso na lang para 400 eh. So ang oras nito ay nasa 1:00 na ito ng hapon. So tatawid muna ako sa kabila nito kasi kakain muna ako. Ito yung pinakaunang hinto ko na medyo tumagal ako dito kasi nananghalian ako dito. So yan, nakita ko yung sign dito, yung karatula. Yan o, Matnog 50 km. Malapit na ako sa Matnog, 50 km na lang at darating na ako sa Matnog. So yan, tumigil muna ako dito at nananghalian.
Medyo tumagal ako dito, mga 30 minutes. So yan, diretso na ulit ang takbo. Yan. Itong part na to medyo nakakapanibago. Kasi meron parang pa counterflow sa part na yun. So ingat sa part na yun. So yan. Malapit na ito sa Matnog Port. Diretso ang takbo. Napakaganda ng view dito banda. Makikita sa kuha ng camera yung Insta360. Napakaganda ng view. Parang merong ano sa ibabaw. Parang may hagdanan. Hindi parang may hagdanan, may hagdanan talaga. Ano kaya meron dun sa tuktok nun, bakit may mga hagdanan? Siguro mga kabahayan nakatira doon sa tuktok na yun. So yun, ito na sa wakas, dito na ako, malapit na ako sa Pantalan. Pantalan na nga to, nasa unahan lang konti, Pantalan na. Dumating na ako dito sa Matnog Port. Hindi ko na nakuha ng video yung pagkuha ko ng ticket kasi tinitipid ko yung memory card. So yun, ito na yung mga tao dito umaharang sa daan. Ako na lang nag-a-adjust nito kasi nakipagmaritisan dyan pa sa mismong gitna ng daan. So dito papakita dito yung ticket sa guard kasi meron silang pinupunit at diretso lang sa unahan. Dito sa park na to, sa tapat ng entrance ng terminal, lagi-laging hinto dito kasi meron din kinukuha ang guard dito. Meron silang pinupunit na papel. At ito pa, meron pa isang 4 wheels na siguro first timer siguro to, gawa ng naligaw siguro to kasi pa counterflow siya. So yan, meron kinuha yung guardia na papel. Lagi-lagi yan, pag dadaan ka dito meron silang kukunin na papel, meron silang pupunitin yung kanilang kopya. At tapos diretso sa unahan. So sa unahan nito, doon naman sa Coast Guard. Kung makita niyo merong flag sa unahan, ano, yung watawat ng Pilipinas. Yan o. Diyan kayo titigil kasi mag-attendance dyan. Ito. Nakita mo yung watawat ng Pilipinas, yun yung Coast Guard. Lagi-lagi yan. Lahat ng ibiyahe, mapa motor man yan, 4 wheels truck, lagi yan dumaan dito sa Coast Guard. Ang gagawin dito, mag-attendance, isulat yung pangalan, contact number, at saka i-check nila yung dala-dala mong papel, yung ticket. So yan, pagkatapos dyan mag-attendance at balik na ulit doon sa sasakyan mo o motor mo, at saka diretso ka na doon sa barko kung sakaling mag-loading na. So yan, bumalik na ako niyan. So pagkatapos din sa Coast Guard ay diretso na doon sa barko kung sakaling loading na. Pag sinabi ng mga guard na loading na, diretso na yun. Hanapin mo na kung ano yung barko mo. Yung aking masakyan nito ay Santa Clara. Madalas yan dito masakyan mo, Santa Clara. So yan, yan ang mga lagi mong makasabay pag magbiyahe ka. Mga naglalakihang mga truck, mga bus. So yan. At pangalawang beses ko ulit ito makauwi sa probinsya. Sasakay na naman ulit ako ng barko o roro. Yan, mga truck na yan, sasakayan dyan mamaya. So ito na, sasakay na ako sa barko. Siyempre i-drive mo pa rin yung motor mo, sasakay sa barko. Yan, ito na mismo yung pinaka parking area ng barko. Dito mo na mismo isakay yung sasakyan
Motor man yan, 4 wheels, truck, kung ano mang uri ng sasakyan, ganyan lagi ang senaryo dito sa loob ng barko. Yan yung isa lang sang isa-isa. Kapag motor lang yan, kagaya sa akin, pag motor lang, dyan sa gilid lang yan, itatali nila yun. Bibigyan mo lang ng pamirinda yung nag-a-assist dyan, para naman kahit paano natutuwa sila kasi tinatali nila yung sasakyan. So akyat na sa second floor. Pag akyat dito, meron din yan dito, yung attendance. Pag attendance ka dito, may makita kang papel dyan sa kabulpin, magsulat ka dyan ng pangalan mo at contact number. Attendance yan kasi para alam ng barko kung ilan katao yung mga sumasakay. Pagkatapos dyan, hanap na ng pwesto. Ito na mismo yung loob ng barko o roro. Hanap na ng pwesto. So yun, ito na yung mismo pinakaloob ng barko. Yan, lakad-lakad, maghanap ng pwesto, maghanap ng mapwestuhan, ikot-ikot. Malawak din yung barko. Yan, punta ako doon sa pinakadulo. Yan, natanaw mo yung nasa labas, yung mga truck na napuno ng mga karga ng mga motorsiklo. So akyat ako doon sa taas, sa pinaka third floor, doon ako pipisto. So akyat dito ako pipisto sa third floor kasi gusto ko dito yung pinakamataas. Maghanap ng pwesto dito, maghanap ng mapwestuhan. So wala pa gaanong pasahero kasi loading pa lang yung iba, o pa lang yung nakauna. So ganito yan ang itsura pag nandito ka na sa ibabaw ng barko, sa tuktok. Yan, matatanaw sa labas. Dito sa pantalan yung mga sasakyan, yan, truck, may karga ng mga motor. Dahil ito, Matnog Port ito, nagloading yung truck, malamang galing niya ng Visayas, patawid ng Mindanao, patawid ng Luzon. So yan, ikot-ikot ako nito. So ito na yung oras na umalis na yung barko o roro. Na ito, mga bandang hapon na ito, siguro mga alas 4 o alas 5 na ito ng hapon dito na Matanza. Paalis na yung barko. Yan, kitang kita sa camera 360, kitang kita yung kalupaan, yung dagat. Yan, malayo na ng konti. Yan, so itong biyahe na ito medyo malakas ang alon. Kitang kita sa dagat na malakas yung impact gawa ng napakalakas ng alon. Mahina pang alon dito pero mamaya bandang sa unahan, mamaya grabe. Yan o, nakala mo mahina lang yung alon pero napakalakas ang alon yan. Saka yung dagat niyan, yung akala mo buntis yung dagat, sa lang ng kamera yan, kuha lang ng kamera. Inaubo na yung nag-voice over. So yun, napaka laki ng alon. Ito yung pagbiyahe ko, grabe, napakalakas ng alon. Yan, yung dagat niyan, parang nabubuntis yung dagat sa kuha lang ng camera yan, yung camera 360, kasi 360 yung gamit kong camera, kaya yung dagat kala mo umbok. So yun,
mayroong pulo. Sa unahan may pulo. So napakalakas pa rin ng alon. Dito ko sa bintana laging nakapwesto, gawa ng kinukuhaan ko siya ng video footage. So napakalakas pa rin ng alon. Merong part nito na grabe, yung barko tumatabingi talaga sa lakas ng alon, lakas ng hangin. Kung mahina ang loob mo dito, talagang kakabahan ka. Kaya ako sanay ako sa biyahe, mapabarko man o baylan, ako sanay sa biyahe. Kaya yung takot hindi na gaanong umipikto sa akin yung takot. Kasi kung matakot ka, baka kabahan ka lang. So kapag nasa biyahe ka, yung takot ay itabi mo, itago yung takot mo. Walang takot-takot sa biyahe, lalo kung mag-isa ka lang. So gaya ko, dahil ako lang mag-isa, solo. So kahit pa malakas ang alon, di maganda yung panahon, so walang takot-takot. Yan, kitang kita na sa video, grabe alon. Dinig na dinig sa kuha ng audio ng camera. So i-off ko lang yung voice over para marinig nyo yung hampas ng alon. Thank you. So ito sa wakas nakatawid na ng Visayas, nakababa na ako sa barko.
dito na ito sa Port Allen, Samar. So dito na sa Visayas. So dumating dito ng alas 7 ng gabi. Alas 7 ng gabi dumating dito sa Port Allen, Samar. So dahil maaga pa siyang gabi, kailangan ko munang matulog dito. Naplano ko na ito, dito ko matulog dito mismo sa Port Allen. Nakikiusap na lang ako dito, tabi ko lang dito yung aking motor at maghanap ako dito ng mapipistuhan kong tulugan, kasi nadala na akong tumakbo ng gabi dahil dito sa part ng Samar ay grabe, napakatindi ng kalsada dito, baka maraming lubak. Pero yung mga nakasabayan ko na yan, mga bus, ay walang hinto-hinto na yun, dire-diretso yun kahit gabi. So salamat po sa panonood. Next upload part 2.